Ang anomaly or ang parabang nagsisilbing isang cheat code sa loob ng Jujutsu Kaisen ang lone survivor na may heavenly restriction na nagbibigay sa kanya ng abnormalities to the point na napantayan at mas mahihigitan niya pa si Toji Fushiguro. Ang key points ng video na ito ay ang features at ang mga abilities ni Maki Zenin na tanging siya lang at wala ng ibang karakter pa sa Jujutsu Kaisen ang may taglay. Sama na ang napakadaya niyang ability na kaya niyang i-infiltrate ang isang dumi ng hindi nahahalata at ang paggamit niya ng kanyang napaka-OP na Soul Split Katana. And since by the latest chapter nga kaharap na nitong si Maki Sukuna, pag-uusapan na rin natin kung paano ang pwedeng mangyari sa magiging laban ng dalawa. What is up you guys? It is the Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating videos ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na din ang bell button. Tapos nga nang naging laban sa gitna ng Cursed Spirit Naoya at nitong si Maki Zenin wherein nanalo nga itong si Maki nang dahil sa kanyang pambihirang mga hacks, ay nabanggit sa manga ang isang kataga na 12 years after ng pagkamatay ni Toji Fushiguro ay may nabuong isang panibagong halimaw na on par sa kanya. And mind you guys, that happened so many months ago at sobrang dami na nang nangyari at alam naman nating maging itong si Maki hindi titigil sa kanyang growth tulad na lamang ng ginawang pagpapalakas pa nitong si Yuji at ni Yuta. Kaya naman at this point it is very safe to assume na mas malakas pa si Maki kahit kay Toji Fushiguro. Ngayon, bakit nga ba tinaguri ang anomalya or isang anomaly si Maki at itong si Toji? Unang-una sa lahat, essential sa verse ng Jujutsu Kaisen ang pagkakaroon ng cursed energy kahit na maging sa mga non-sorcerers dahil yun ay nabubuo mula sa negative emotions ng mga tao. However, mayroong heavenly restriction tulad ni Maki at ni Toji na hindi nagkakaroon ng cursed energy kapalit naman ng pagkakaroon nila ng heightened senses at overwhelming physical capabilities. Subalit hindi lang naman yun ang heavenly restriction at may iba pa yung types. Luckily itong nakuha ni Maki at ni Toji dahil kung natulad sila kay Mekamaru or kay Kokichi Mutan na may kabaliktaran naman ang nakuha nila na nawala naman ng physical capabilities kapalit ng napakadaming amount ng cursed energy reserves, then I don't think they will be as OP as they have been. Para naman sa mga non-manga readers at para sa mga hindi pa aware sa naging power up nitong si Maki Zenin, kung babalikan natin ang animated na parte ng series, alam natin na doon pa lang napakataas na ng physical capabilities ni Maki. Kaya niyang hatiin ang mga bullets na ibinabaril sa kanya ni Mai at nagagawa niya patong saluhin barehandedly. Pagdating din sa physical combat, napakataas din ang abilidad nitong si Maki Zenin maging sa paggamit ng mga arms or mga cursed tools na talaga namang napaka-common na kung iisipin dahil wala naman silang ibang choice kung hindi ang mag-rely sa mga cursed tool na may imbued na cursed technique or may imbued na cursed energy since wala nga silang cursed energy to begin with. At ang dahilan din kung bakit hindi pa ganun kalakas si Maki Zenin right off the start ng kwento ay dahil nga sa naho-hold back ang kanyang potensyal ng kanyang twin na si Mai. Bakit? Dahil itinuturing sa loob ng Jujutsu Kaisen verse na ang twins or kambal ay isang bad omen o isang salot. Dito din ay sinasabi nilang ang twins ay para bang isang individual lamang na maaaring naging dahilan kung bakit kahit na may heavenly restriction si Maki ay nasasapawan or para bang nahihinder ng pagiging non-heavenly restricted sorcerer nitong si Mai ang kanyang kapatid na si Maki. Therefore, na-share niya ang konting part ng kanyang cursed energy sa kanyang twin na naging dahilan din kung bakit matapos ngang isakripisyo ni Mai ang kanyang sarili para buuhin at i-create ang Soul Split Katana ay na-reach nitong si Maki ang kanyang awakening being a totally realized heavenly restricted person. Habang completely nasi-strip off na sa kanya ang lahat ng mga bahid ng cursed energy and completely nawala na ng kahit na konting amount ng cursed energy ang kanyang katawan. Subalit it is not a bad thing dahil tulad nga ng dati hindi niya kita ang mga cursed spirit at kailangan niya pang gumamit ng isang salamin na may lens imbued with cursed energy para makita ang mga cursed spirit matapos niyang ma-reach ang kanyang awakening tulad ni Toji Fushiguro na sense niya na ang mga cursed spirit. Although hindi pa nababanggit sa manga kung paano, there is a way na nasa-sense nila ang cursed spirit at ang cursed energy sa paligid nang dahil na nga sa kanilang heightened senses. And since fully realized na nga ang potential dito ni Maki, na-reach niya na ang full potential ng kanyang strength, ng kanyang durability at maging ng kanyang speed na naipakita at napatunayan naman ni Maki Zenin right after her awakening matapos niyang i-annihilate ang buong Zenin clan na nagtitira lamang kay Megumi Fushiguro.
Kung pag-uusapan ng strength, I don't think I need to explain anymore dahil alam naman natin kung gaano kalakas si Toji Fushiguro, magiging mas malakas pa dun si Maki Zenin. Kung bago nga makuha nitong si Maki ang kanyang awakening, napakalakas niya na to the point na kaya niyang pigilan ng isang bullet gamit lamang kanyang kamay. Isipin nyo na lang kung mas gaano pa kalakas ngayon si Maki. If you can't visualize kung paano yun, isipin nyo na lang kung ano mga feats ni Toji Fushiguro. Kayang-kaya na yung gawin ngayon ni Maki Zenin. As for speed naman, nakita natin sa laban nitong si Naoya or ng Cursed Spirit Naoya at nitong si Maki na nasa speed ng Mach 3 itong si Naoya, subalit naghagawa siyang sabayan ni Maki, which means meron na si Making supersonic abilities, meaning mas mabilis pa ang kanyang movement sa speed of sound dahil ang Mach 3 ay nangangahulugan na 3 times the speed of sound. Dahil ang unit nga na Mach ay tumutukoy na mismo sa kung gaano kabilis nagtatravel ang sound. In terms of durability naman, alam din nating napakakunat nitong si Maki Zenin dahil isipin nyo, nagagawa ngang tangkihin nitong si Maki ang full powered attack nitong si Naoya matapos pa nitong magpaikot-ikot at umipo ng momentum. Nagawa din niyang saluhin ng napakalakas na lightning attack mula sa empowered na Nue na nanggaling sa 10 Shadows ni Meguna at nagawa din niyang makatakas at makasurvive matapos siyang makatamo ng direct hit mula sa isang wide scale na Frost Calm ni Uraume. Nang dahil na rin nga sa napakataas na senses nito na halos na-reach na nila ang peak ng kanilang senses, nagagawa ng maramdaman at masense nitong si Maki maging ang difference in temperature and densities ng air sa kanyang paligid. Na dahilan kung bakit kahit na hindi niya nakikita ang isang atake, kaya niyong iwasan sa pamamagitan lamang ng kanyang reflexes. Nang dahil na rin dito, nagkaroon na ng kakayahan si Maki na makita maging ang soul ng mga inorganic matter or ng mga non-living things na nagbibigay sa kanya ng abilidad at ng qualifications na gumamit ng Soul Split Katana. Kung hindi ka pa gaanong familiar sa Soul Split Katana, nagamit na ni Toji Fushiguro ang special grade crystal na ito sa animated part ng series sa Hidden Inventory Arc, na kung saan ginulat niya maging si Geto matapos niyang hatiin ang Rainbow Dragon na ang tinaguri ang may pinakamatigas na balat sa lahat ng nabubuhay na Cursed Spirit, which was later on explained naman dahil hindi na magmamatter kung gaano pa ka-durable or gaano kakunat ang kalaban or ang hihiwain mo dahil mismong ang soul ang hinahati ng Soul Split Katana. Nangangahulugan lamang na hindi na magmamatter kung gaano ka pakalakas, pag tinamaan ka ng Soul Split Katana, sigurado hati ka. Subalit kahit nga napaka-OP na ng weapon na ito ni Maki, meron naman itong napakatinding qualifications din na kailangan nakikita ng user nito ang soul maging ng mga inanimate objects na na-attain naman na ni Maki Zenin. Pero kung iisipin natin, para bang ang special grade crystal na ito ay talagang kinraft or ginawa para magamit ng mga heavily restricted users. Ngayon dumako naman tayo sa pinakamadayang hacks or ability nitong si Maki Zenin, which is ang kawalan na nga ng cursed energy sa kanyang katawan. Nang dahil dito, magiging siyang napaka-invisible at magiging possible ang pag-infiltrate niya ng mga domain expansions. Mainly dahil hindi siya mare-recognize nito dahil wala nga siyang cursed energy at hindi siya madedetect ng sure hit effects or ng kahit na anong ability na nagmo-monitor sa loob ng isang barrier technique. Na dahilan niya kung bakit kahit na napaka-OP ng domain expansion ni Naoya nagawa niya itong patayin ng hindi nagmamalay. Subalit, meron itong isang exception at yun ay ang Malevolent Shrine. Bakit? Dahil ang Malevolent Shrine ay may dalawang type of slashes na tumatarget hindi lamang sa animate objects or sa mga living things na merong cursed energy, kung hindi maging sa mga non-living things na wala ding cursed energy. Tulad na lamang ng na-witness natin sa Shibuya incident wherein maging ang mga buildings nga na abot ng range ng Malevolent Shrine ay napulbos. Yung nabanggit na natin ang tungkol sa mga napaka-OP na abilities ni Maki, pag-usapan naman natin ngayon kung ano ang tsansa niya na mapatay si Ryomen Sukuna. As of the latest chapter, pwede nang patayin ni Maki si Sukuna. And honestly, kung hindi lang gamit ni Sukuna ang katawan ni Megumi Fushiguro, patay na siya dahil bakit pa siya isa-stab nitong si Maki sa kanyang chest kung pwede namang hatiin niya na at putulin niya na ang leeg nitong si Sukuna. Diyon ay dahil gusto nga nilang iligtas si Megumi at yun lamang ang tanging rason na nag-hold back kay Maki para patayin agad ang King of Curses. Dahil alam naman nating lahat na walang makakapigil sa Soul Split Katana nitong si Maki, lalong-lalo na't within range ang katawan ni Ryomen Sukuna at hindi nga siya nagmamalay matapos siyang tamaan nito sa dibdib. Unless may natatagong technique na naman ang King of Curses na kung saan kaya niyang i-counter maging ang Soul Split Katana. But that's just it for this video. Kung gusto nyo ding sumali sa nangyayari
ating raffle ngayon, panoodin nyo lamang ang ating mechanics sa nakaraang video na to. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb dahil doon natin i-release ang announcements at ang iba't ibang mga events na gaganapin sa ating community. It is the Updated Weeb and I'll see you on chapter 252 Spoilers and Leaks.